Sila raw ang pag-asa ng bayan at dekalidad na edukasyon raw ang susi para sa kanilang magandang kinabukasan. Pero paano ito matutupad kung kahit simpleng upuan sila'y pinagkaitan? Ahensyang may pinakamalaking pondo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pero sa kabila nito, nagtataglay pa rin ng samot-saring problema, ang Department of Education. Sa pagbubukas ng klase, muling sumalubong ang iba't ibang kakulangan na hanggang ngayon tila pahirapang matugunan. Isa sa kalbaryong dinaranas sa mga mag-aaral ang kakulangan sa upuan sa mga silid-aralan. Hanggang kailan sila magtitiis sa ganitong kalagayan? Ito ang Reporter's Notebook Education Special Report. Kilometro, katumbas ng halos 2 oras na lakaran. Ito ang kailangang baybayin ni Denden mula sa kanilang bahay para makapasok sa eskwela. Madalas kasama ni Denden ang 2 nakababatang kapatid na sina Delina at Rica sa pagpasok araw-araw. Tila hindi iniinda ng magkakapatid ang hirap ng pag-akyat baba sa mabundok na daan. Bukod pa sa 2 ilog na kailangan nilang tawirin, makarating lang sa paaralan. Pahirap na nga makarating sa eskwela, may iba pa siyang laging pasan. Hindi bag, kundi ang maliit na notebook na ito at isang maliit na upuan. Hindi man ko kalingkod, sir. Hindi ako makaupo, sir, kung hindi ako nagdadala ng upuan. Nahuhuli kasi akong dumating. Kaya gumawa ang tatay ko ng upuan para hindi ako umabsent sa eskwela. Yung iba, sinabihan ko na magdala na lang ng upuan para komportable sila. So siya lang siguro yung mas may interesado na magdala talaga para makaupo siya ng maayos at makarinig sa akin. Halos 400 lamang ang mga mag-aaral dito sa Kalamalamahan Elementary School sa Barangay Rogongon sa Iligan. Sa klase ni na Denden, aabot sa 50 ang mga estudyante. Pero hindi na nga masyadong malaki ang kanilang bilang, may malaki pa rin silang kasalatan, ang upuan. Tama hindi? Okay. So, Kanya-kanyang hanap ng pwesto mga mag-aaral. First come, first serve nga raw ang patakaran para makaupo sa klase. Sa classroom na ito, sapat lamang para sa 30 estudyante ang upuan. Kaya aabot sa 4 na bata o higit pa ang naghahati sa isang desk. Ang ibang mag-aaral, napilitang umupo na lamang sa mga tablang nakapwesto sa likuran. Maging ang upuan ng teacher, pinaghahatian din ng 2 pang estudyante. Si Denden naman, nangangalay din sa kanyang upuan sa tagal din ng klase sa buong hapon. Baka kasi mawala sa eskwelahan, kaya dinadala ko na lang siya. Binubuhat. Gusto ko lahat kami mabigyan ng upuan. Okay, Amelita! Araw-araw, 8 oras ang ginugugol ng mga estudyanteng ito para mag-aral. Araw-araw, 8 oras din ang tinitiis na hirap ng ilan sa kanila dahil sa kawalan ng upuan. Pero sa kabila nito, desidido raw silang matuto. Sa pagsasaka o pagbubungkal ng lupa, umaasa ang kanyang mga magulang para sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya ganun na lamang daw ang pagtsatsaga niyang makatapos ng pag-aaral upang makatulong sa kanyang magulang.
What do you call the word formed by an adding of Hinterland School ang taguri sa mga eskwelahang gaya ng pinapasukan ni Denden, ibig sabihin, malayo sa kabiasnan. 2008 pa nang huling mag-deliver ng upuan sa kanilang eskwelahan, bahagi ng armchair project ng DepEd. Pero mahigit 50 upuan lamang ang nakuha nila, sapat para sa isang classroom. Sabi ng DepEd, ang gawin namin is i-report namin yung mga kakulangan. Tapos ginawa na namin. So sabi nila, hintayin lang natin. Kasi yung transportation sa Rugungon, mahirap talaga. Yung daan, walang road maintenance. Pero hindi lamang ito ang eskwelahang nakakaranas ng kasalatan. Sa kabilang bayan ng Lanao del Norte, hindi rin nalalayo ang problema. Itong Kalinaw Kalilintad Integrated Peace School sa Kapatagan, Lanao del Norte. May halos 300 estudyanteng nag-aaral dito. Itinayo ang eskwelahan sa loob ng Peace Village na proyekto ng DepEd Lanao del Norte. 3 taon na ang nakakaraan. Gawa sa pawid ang mga silid-aralan na ito, hindi pondo ng DepEd ang ginastos, kung hindi inisyatibo ng mga magulang at guro. Para makaibalo mo, pinapatay. Kung tutusin, tila mas maswerte pa nga ang ilang eskwelahang kahit papano'y may nagagamit pang upuan. Hanggang ngayon kasi, nagtsatsaga pa rin sa sahig ang mga mag-aaral ng Kalinaw Kalilintad mula grade 2 hanggang grade 6. Gusto talaga namin ng upuan kasi masakit yung likod ng mga bata, di ba? Pag palagi na nakaganyan tapos nagsusulat sila sa sa sahig. Pinapractice namin yung mga bata na yung walang mga upuan, it's not the hindrance for learning. Kaya, tama. Sa section na ito ng grade 5, tanging ang 11 taong gulang na si Joel lamang ang may upuan. Dahil na rin sa kapansanan nito, ipinanganak siyang putol ang paa at kamay. Pero hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mahirap. Hindi ako makagalaw. Matagal din siyang nagtiis sa sahig gaya ng kanyang mga kaklase. Nung nakarang linggo lang daw kasi natapos ng kanyang ama ang upuang ito. Mahirap daw sabi ni Papa. Hirapan daw ako. Isang Kalinaw Kalilintad sa 6 na paaralan sa probinsya ng Lanao del Norte na literal na walang upuan. In terms of upuan, we will make them a priority. But kaso lang because the allocation is, we cannot also give them immediately everybody, no? So there's a percentage to be given. At least we have already 2 classes, the kindergarten and the grade 1, who are now housed in a good building. Pero may mga paaralan namang sobrang supply ng gamit. Halimbawa sa Napo Primary School sa munisipyo ng Linamon sa Lanao del Norte. Nakatambak na lamang at hindi ginagamit ang halos 50 desk na ito. Lahat buo at maaari pang gamitin. 1 taon na itong nakatenga at hindi ginagamit. Ito kasi mga excess hindi nagamit dahil pagdating ko dito, nandito na yan, naka-stack. Bago pa ang karamihan sa mga upuan sa eskwelahang ito, nadagdagan pa nga ng 25 upuan na i-deliver nung nakarang taon. May gustong gumamit dito, nag-request yung Samburon Elementary School. Pero hindi naman nila kinuha. Naghintay lang kami. Ang ganitong tanawin, tila nakapanghihinayang isipin. 2 estudyante na sanang maluwag at komportableng nakakaupo sa bawat desk na ito. Katumbas ng halos 100 mag-aaral na kahit papano'y hindi na magtitiis magsulat at umupo sa sahig. Gusto rin naman po namin mag-aral pero walang upuan. Sa amin pa po nasisisi kung bakit walang upuan. Ano ibig mo sabihin na sa inyo ang nasisisi? Minsan nasasabi ng teacher kasi sobrang dami namin.
Freshman ng 12 taong gulang na si John sa Batasan Hills National High School. Pero hindi akalain na sa pagpasok sa mas mataas na antas ng pag-aaral, ibang antas din ng problema ang sasalubong sa kanya. Hindi niyo po alam nung first day na wala silang upuan. Na wala silang upuan. Ay, hindi ninyo Pag-uwi na lang po niya. Nung sinabi po niya na sa sahig siya umupo, nag-provide po yung papa niya ng upuan. Padala na lang namin ng upuan kasi kawawa naman po siya. Maliit na nga po, tapos nasa sahig pa nakaupo. Hindi na siya makikita ng teacher. saan mo nagaling? Ano yung akala mo nung unang pasok mo? Kasi po sabi po ng mga teacher nung nag-i-enroll pa lang po, mga 30 to 40 lang po daw yung mga student sa isang class. Sinabi nila yon nung enrollment. O tapos, nung unang araw ng pasok mo, ano nangyari? 98 to 100 po. Araw-araw, baon ni John itong upuan na to sa pagpasok niya sa eskwela. Ano yung dahilan kung bakit nagbabaon ka na ng upuan? Para po makapag-aral ng maayos. Paano kung nagsusulat ka? Yung notebook ko po, hindi kaya yung bag, ipinapatong ko po dito, tapos dito ako Madali lang ba yung gano'n? mahirap din po. Kasi minsan po yung bag ko po, hindi po kasi siya masyadong puno, kaya minsan po lumulog po yung Sa classroom na ito, may mahigit 80 na mga estudyante. Sa bilang na yan, 24 walang upuan. At ganito rin yung sitwasyon sa iba't iba pang mga classroom. Ang Batasan Hills National High School ang secondary school na may pinakamalaking populasyon sa National Capital Region. Ngayong taon, nasa humigit kumulang 13,000 mag-aaral ang naka-enroll dito. Sa bilang na ito, nasa 3,000 ang kulang na upuan. Yung iba sa mga estudyante, sa halip na upuan yung baunin, ang binabaon, sako, at ito yung uupuan nila sa loob ng silid-aralan. Bakit mo naisip na magdala ng sako? para po makaupo yung kaibigan ko. Sumasakit ba katawan ninyo habang... Minsan, mga paa. Bakit masakit sa paa? Ang masaklap pa, imbes na maengganyo ang mga estudyanteng ito para pumasok, dahil sa kawalan ng upuan, ang iba nagka-cutting classes na lamang. Bakit hindi ka nalang pumasok nung araw na yun? Miss, kasi wala po kami minsan upuan, tapos pag uwi sa bahay, wala pa po, madudumi pa po yung shirt namin sa uniform kasi maalikabok po yung saig. Gusto rin naman po namin mag-aral pero walang upuan. Sa amin pa po nasisisi kung bakit walang upuan. Ano ibig mo sabihin na sa inyo ang masisisi? Miss, minsan nasasabi ng teacher kasi sobrang dami namin. Wala kaming Kaya dati miss, marami daw, kompleto daw po yung upuan. Tapos ngayon na dumami mga estudyante, hindi na po nabigyan ng upuan kami. Good morning, everybody. Good morning, Mrs. Yoas. All right, can you sit down? Sa paaralang ito, 2,000 ang kakulangan sa silya. Kaya hindi nakapagtataka na may mga ganitong mga classroom na walang mga upuan. 15 classroom naman sa Ramon Magsaysay High School ang walang upuan. Kaya ang mga estudyante nakasalampak din sa sahig habang nagkaklase. Kumusta yung pagtuturo sa isang class na walang silya para sa mga estudyante? Mas mahirap para sa mga students to concentrate kasi they are more focused on what they feel. Kasi yung position nila, hindi sila ganun ka-comfortable. So, most of the time, yung kanilang concentration, wala sa teacher. It's more on, ay, ang sakit na ng likod ko, ang sakit na ng paa ko, etc. Parang gusto ko na sumandal, but wala naman silang chair. It's an example of a multi-mentor. Hindi bababa sa 4 na oras ang itinatagal ng klase ng mga estudyanteng ito. Kaya humigit kumulang 4 na oras din ng pag-upo sa sahig at hirap sa pagsusulat ang kailangan nilang bunuin. Ang ilan sa kanila, imbes na matuto, pananakit ng katawan ang natatamo.
Nagkakaroon na ba kayo ng back problems? Wala pa po. Wala naman. Nagkakapilay minsan, ma'am. Ano? Tapos nagpapahilot po ako. Nagpapahilot ka? Bakit ka nagpapahilot? Masakit po kasi, ma'am. Masakit kasi. Saan sumasakit? Ano yung pinapahilot? ma'am. Pag ganong matagal na posisyon na hindi tama, pwede magkaroon ng discomfort o hindi magiging komportable yung katawan ng mga bata. At pwede magkaroon ng tension sa muscle, maninigas, magkakaroon ng pwedeng numbness o yung pangangalay. Kada taon higit kumulang 1 bilyong piso ang inilalaan ng gobyerno pambili ng upuan. Pero hanggang sa ngayon ayon sa DepEd, may kakulangan pa rin ng higit 2.5 milyon. You know, the initiative was born out of that premise actually. Parang sabi namin, since time immemorial siguro, ay naglalaan na ng 1 bilyon. At kung may 1 bilyon siguro, sa dami na natin napatay na puno, ay maaari na natin na nasuplayan na ng lahat ng pangangailangan na upuan, ano? Habang nananatili kasi ang halaga ng pondong inilalaan para sa pagbili ng mga upuan, hindi naman ito makahabol sa paglobo ng populasyon ng mga estudyante taon-taon sa mga pampublikong paaralan. Kasabay ng pagdami ng bilang ng mga estudyante, halos dumoble rin ang bilang ng upuan na kakailanganin. Malaking implikasyon nito dun sa tinatawag nating quality education. Kasi kung gusto natin ng kalidad na edukasyon, dapat standard man lang o kalidad na budget ng education yung dapat na ma-attain natin. Pero pagmamalaki ng DepEd, mapaglalaanan na ng pondo ang kakulangan sa upuan ngayong taon. Very flexible kasi ang budget natin in terms of school facilities for this year. Kapag classroom ang kailangan, you can use that for classroom, but for furniture na naramdaman na natin ngayon, we can tap the school building project for the school furniture. Flexible. Well, we are planning to do that because we know the needs now. Bukod sa kakulangan, delay sa pagbibigay ng budget ang problema umano ng Central DepEd. Ang resulta, delayed ang procurement ng mga upuan. We are awaiting of course, the SARO or the Special Allotment Release Order coming from DBM before we start the awarding. Sa katunayan, nagbukas na ang klase nitong June 2011, pasimula pa lamang ang paggawa ng mga upuan para sa taong ito. Hindi na rin nakapagtatakang ongoing pa rin ang mga deliveries ng upuan na dapat taong 2009 pa na kumpleto. May delay po talaga ang procurement ng school furniture, no? Probably will take you 3 months and then they start planning for it, no? Another 3 months, and the bidding process takes about 3 months. So that's 9 months delay, and then you have the another lag time ng 120 days. So that's, you know, medyo almost a year practically, no? And we know na since hindi siya real time, then the data becomes obsolete by the time na matugunan natin yung problema na yun. Kaya naman kinasanayan na rin daw ng principal ng Ramon Magsaysay High School ang ganitong taon-taong problema. Sa DepEd, ika nga, manghingi ka at bibigyan ka. Kaya lang, it will take time. Hindi ko nanghingin ka ngayon, bukas meron na. So we have to wait. I even told our students to just wait anyway. Simentado naman yung kanilang inuupuan, malinis naman. Ilang araw matapos mailantad ang kalagayan ng Ramon Magsaysay High School, rumesponde agad ang DepEd para tugunan ang kakulangan. Ito na yung mga upuan na pinadala ng DepEd. Kaso nga lang, 900 lang ang bilang ng mga upuan na to. Ibig sabihin, mahigit 1,000 pa rin sa mga estudyante, wala pa rin upuan. Bakas ang pananabik sa mga estudyante ang pagkakaroon ng upuan. Sinusundo nyo na? Excited ba kayo na may upuan na kayo? Naabutan naming inaayos ang ilang upuan ng aming bisitahin ang eskwelahang ito. Alam niyo, sir, ang trabaho ko dito magturo, hindi yung magbaon. At gumawa po ng desk.
Naabutan naming inaayos ang ilang upuan ng aming bisitahin ang eskwelahang ito. Lagi na lang ako nagpupukpok. Alam niyo, sir, ang trabaho ko dito magturo, hindi yung magbaon. At gumawa po ng desk. Upang mapunan umano ang kakulangan sa upuan, kanya-kanyang diskarte na lamang umano sa pag-aayos ng mga sirang upuan ng eskwelahan. Ang ilan kasing upuan, nakalabas na ang mga pako at ang iba naman ay inaanay. Wala kaming makitang ibang desk noong summer para may palit dito, kundi ito rin. Kaya ang ginawa namin, pininturahan namin siya. Galing mismo sa bulsa namin. Lahat siya. Kaya nakakalungkot man isipin, kailangan talaga namin gumastos para lang mapaayos ang edukasyon ng mga bata. Tugon ng DepEd, maaari naman kasing kunin ito mula sa pondo para sa maintenance and operating expenses ng DepEd. Marami naman tayong pondo kung tutusin. Kaya lang, siguro, the advocacy to the school heads, kailangan lang medyo masipag yung ating mga school managers to look for funds. And actually, there is funds na nakalaan para dito. Pero ang problema daw kasi, kadalasan sa mga idine-deliver na upuan sa mga eskwelahan, substandard. So ito po yung isa sa tinatatakutan ng mga guro, yung mangyaring ganito yung upuan, yung biglang nasisira siya tapos may pako na lumalabas yung mga pako na baka hindi namin alam, yung mga bata pag sandal, bigla silang matusok at matetano, di ba? So hindi kasi masyadong maayos yung pagkakagawa. Sa katunayan, sa pinakahuling Commission on Audit Report para sa taong 2009, nasa halos 100 eskwelahan sa buong bansa ang nakatanggap daw ng substandard na upuan. It's actually really putting safeguards within the procurement process, also involving civil society, involving the people in community, na magtulong-tulong towards, magkaroon ng collaboration para ma-ensure na nakakarating din sa kanila yung mga para sa eskwelahan. Medyo nung mga in the past years, kakaunti, no? One engineer handles 5 division, but now 1:1 na. So we have now the capability of yung checking nung the right product na i-receive ng bawat end user. Sa isang pag-aaral naman ng Procurement Watch, tila ang mga nabibiling upuan daw ng DepEd halos doble umano ang presyo kumpara sa totoong presyo ng upuan sa merkado. Binagit na namin ito sa DepEd because ang pinakamababa na nakuha namin na price comparatively dun ayon sa specifications na sinet ng DepEd, no, was out of supplier here in Valenzuela, no. 380 pesos ang isang price ng upuan. Gusto mo malaman magkano binibili ng DepEd ang upuan? For NCR, they bought it at 749 each. Pero mariing itinanggi ng DepEd ang ganitong paratang. So dami man naman na nagbibid, no? So dami na nag-o-offer na supplier. I think the bidding is very transparent. They can go lower dun sa ating mga i-define na approved budget for the contract. And I don't think we have overpriced in school furniture. Mula upuan hanggang sa mga silid-aralan, guro, palikuran, tila kakambal na ng sistema ng edukasyon sa bansa ang kakulangan. Ang lahat daw ng ito nakaugat sa kulang na budget na inilalaan ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Kung tutusin, taon-taon tumataas ang pondo nito, pero nananatili umanong kulang ito para sa mahabang listahan ng pangangailangang kailangan punan. Ang DepEd man daw kasi ang may pinakamalaking alokasyon ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan, hindi pa rin ito naaabot ang itinatakda ng batas. Kung titingnan natin yung gross domestic product of the country, yung level yung proportion ng education budget, siguro mga around 2% or 2+%. Pero ideally, dapat 5% of the gross domestic product dapat nakalaan sa edukasyon.
Kung susundin ang international standard ng UNICEF, dapat ay may 400 bilyong pisong pondo ang DepEd ngayong taon. Kaya naman hindi na raw katakatakang patuloy na bumababa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Compared to our ASEAN neighbors, ang mga ating ASEAN neighbors, mas marami yung bata nila na nakakatapos ng schooling, no? Sa atin, for every 10 children, only 6 to 7 children are able to complete elementary school. Samantala ang ating mga neighbors, mga 8 to 9 out of 10 children, no? Alam niyo na lahat, hindi na kayo magtatanong. At kung magpapatuloy umano ang ganitong sistema, hindi malayong sa mga susunod na taon, ganito pa rin ang problema. Naging perennial na kasi parang iniiwasang i-address ng ating government yung sinasabi nating mga basic na mga kakulangan like yung mga upuan na yan. Ang gusto namin, palaki ng palaki yung merong investment sa education. And we've prioritized for this year until we're able to solve all the classroom problem. Puro classroom lang kami. Hanggang matapos yan lahat. No? Dekalidad na edukasyon daw ang pinakamabisang puhunan para sa kaunlaran ng isang bansa. Pero tila mahaba pa ang kailangan nating lakbayin. Marami pang kailangang buhatin at tiisin. Are you